Diba? Kaya po, buti na lang talaga si PBBM ang ating naging presidente. So ngayon, punta na natin itong ating kulaong topic. From bilyonaryo, nako, sabi ko na nung nakita ko tong balita na to, dapat talaga maimbestigahan ang lahat ng kulungan. Hindi lang BJMP, hindi lang Bilibid, hindi lang yung ano pangalan nito, yung tawag doon yung immigration, prison, hindi lang yun, lahat. Yun lahat po ng mga kulungan dapat po ma-check bakit nakakagamit po talaga sila ng cellphone. Hindi pa rin tumitigil ang dineport na Russian vlogger sa pambabatikos sa Pilipinas. Ilang immigration official naman ang sinibak dahil hinayaan pa rin siyang makapag-record ng content kahit nakakulong. Narito ang agenda report ni Kiko Falve. Wala na ang bakas ng pagsisisi sa mukha ng Russian vlogger na si Vitaly Sorobetsky matapos makabalik sa kanyang bansa. Sa kanyang ex-post nitong Miyerkules, ipinagmalaki niya na matapos ang 290 days ng pagkadetine sa Pilipinas, kasama ang mga daga at ipis at more than 35 Celsius weather, he is finally free. Dagdag pa niya, out of the 290 days, he spent 91 days in complete isolation. Anya, they wanted me gone, but I'm here. All glory to God. Kalakip sa post ang larawan niya sa detention cell at maikling video na nakahubad at nakasilip sa ulan sa likod ng rehas. Maging isang picture sa BJMP facility na tila nasa isang Bible study. Just landed in Russia, it's minus 34 Celsius, and your boy is headed to the front lines. I'm free, baby! Dineport ang vlogger nitong January 17 matapos tanggihan ng Amerika dahil sa criminal record at residency issues. Permanently blacklisted na rin si Vitaly sa Pilipinas dahil sa pambubuli at mga kasong unjust vexation, theft at public harassment. Sa isang interview kay Aiden Ross na posted na rin sa X, binalikan ni Vitaly ang anyay bangungot sa kanyang detention sa Pilipinas. First 3 months, bro, I was in isolation. Solitary. Cage, 35 degrees Celsius, no ventilation, rats, cockroaches, and just sweating all day. Just shower after shower, buckets. That's all, bro. Been wiping my shit with my hand, no toilet paper. Agad namang binigyang linaw ng BJMP ang bumabiral na post ng vlogger. Ayon sa ahensya, nanatili sa kustudiya ng BJMP si Vitaly sa loob lamang ng 7 araw o mula June 11 hanggang 18, 2025. Ang larawan na ibinahagi niya sa kanyang social media account kung saan makikitang nasa loob siya ng isang BJMP facility. Kuha raw sa idinaos na Welfare and Development Program, partikular ang pagsasagawa ng Bible study. Ang isa pang imahe na naipost ni Vitaly kung saan nagpapakita na mayroong may hawak ng sigarilyo at ang umano ay paggamit ng mobile phone ay hindi naman kuha sa loob ng BJMP facility. Sinabi ng BJMP na mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng kanilang pasilidad ang yosi at paggamit ng cellphone. Di kami naniniwala dyan. Hindi nyo kami maloloko, BJMP. Wag nyo kaming utuin, hindi nyo kami maloloko dyan. Kung talagang hindi nakakagamit ng cellphone ang mga preso diyan sa BJMP, ano tawag dito? Ano tawag diyan? Naka-BJMP pa mismo na damit. Nakakagamit po ng cellphone. Sino niloloko ninyo, BJMP? Sino tinatarantado ninyo? Kami? Ano tawag diyan? Diba? Bago kayo magsabi na hindi nakakagamit ng cellphone ang isang preso sa loob ng BJMP, imbestigahan nyo muna to. Kasi paulit-ulit na lang na sinasabi ninyo hindi nakakagamit ng cellphone ng mga preso. Pero ito, nagsusumigaw ang video na ito na meron pong nakakagamit ng cellphone basta magbabayad lamang.
Oh, maliwanag dyan, nakadamit po yan ng BJMP. Oh. Si Francis Leo Marcos. Si Norman Mangusin. Ito. Hindi to naging senador. Saling pusa lang to sa nakaraang 2022 election. Pero nakakagamit po ng cellphone. So paano nyo po masasabi at paano nyo po magagarantya sa amin na walang nakakagamit ng cellphone? Kung yung katulad nga ni Norman Mangusin na wala namang posisyon sa gobyerno, nakakapag-cellphone. Si Norman Inidorobetsky. Paano pa kaya yung si Vitali Zoidorobetsky? Foreigner, nakakagamit ng cellphone. Tapos sasabihin nyo, ginagarantiyan nyo, walang nakakagamit na cellphone. Ano katarantaduhan yan? Bakit ganun? Diba? Tignan nyo rin to. Etong Kekulaong. Hindi ko pala na tignan nyo rin tong Kekulaong. Hindi pwede yung hindi nyo titignan yung Kekulaong kasi yan yung foreigner nga yan nakakagamit ng cellphone eto pa kayang Pilipino na may pera. Paano kung mga nakakulong pala dyan, may yaman, mga makapangyarihan, nakakagamit din pala na cellphone? Express Officer Attorney Claire Castro, tinalakay na ng Malacanang ang insidente sa BI na kinumpirma na nakapag-video ang vlogger sa unang bahagi ng kanyang pagkakakulong sa BI Warden Facility. Dahil anya dito, 3 ang natanggal na immigration officer at marami ang nakumpiska na mga cellphone. Tiniyak naman niya na patuloy pa ang investigasyon at nagbabala na maaari pang may matanggal na opisyal kung mapapatunayan ang kanilang kapabayaan o pagkakasangkot. Para sa dapat po investigahan nyo rin tong Kekulaong. Eto. Ayan, investigahan nyo rin po yan. Kasi ito maliwanag na maliwanag, naka-BJMP uniform, nakikipagtawagan. Yan po ang katotohanan yan. Bakit po ito hindi nyo na, parang wala kayong investigasyon dito? Pwede pa po, Kuya Erwin Pagunsan. Pwede pa po. Bakit? Yung po mga opisyal ng BJMP, noong time na nakakulong si Kulaong, nandun pa rin po sa BJMP hanggang ngayon. Kaya po pwede pa po talagang habulin yan. Kapag ito, hindi nila ito inimbestigahan ako, di ibig sabihin pala, pera-pera lang pala BJMP. Hindi raw sa piitan ng BJMP, kundi sa detention facility ng Bureau of Immigration nakagamit ng cellphone ang deported Russian vlogger na si Vitali Zorovetsky. Yan ang kinumpirma ng BI sa Billionaire News Channel matapos ang mga pahayag nito na nakakalusot umano kahit ang bawal sa kulungan kapalit ang pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but Okay. Habang suot ang Di ba? Meron siyang cellphone the whole time. At meron din po siyang gadget. At lahat daw po ay pwede niyang gawin
Pera-pera lang daw po. Ang BJMP shirt. Ito ang sinabi ng deported Russian vlogger na si Vitaly Zatorovetsky sa isang live video online. Bago nito, nauna nang kumalat sa social media ang ilang mga phone video at larawan mula sa loob ng tila isang detention facility. Katakataka kung paano nakuha ang mga ito, gayong mahigpit na ipinagbabawal ang cellphone at gadget sa person deprived of liberty. Meron pang kumalat na larawan si Zatorovetsky na may sigarilyo sa bibig. Paliwanag ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, hindi sa kanilang detention facility kinuhanan ang mga kumalat na video at larawan. Sa parte ng BJMP, hindi pwedeng mangyari yun. Dahil Ano hindi pwede mangyari yun? BJMP spokesperson, paano niyo po nasabing hindi pwede mangyari sa inyo yun? Ano tawag niyo dito? Diba? Ano po tawag niyo dyan? AI? Guni-guni? Katarantaduhan naman tong sinasabi ng BJMP spokesperson na to. Paano hindi pwedeng mangyari yun? Heto nga po, Pilipino. Hindi foreigner, nakakagamit ng cellphone. Paano nyo nasabing hindi pwede mangyari yan? wala naman siyang any vlog, video, nakadilaw o naandun siya sa loob ng BJMP facility. Sa dokumentong ibinigay ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, nakasaad na June 11, 2025 nang pumasok sa poder ng BJMP ang Russian vlogger sa bisa ng court order matapos ang 7 araw at dahil nakapagpiyansa na, agad na nila itong inilipat sa kustodiya ng Bureau of Immigration. Inamin ng BI na sa loob ng kanilang detention facility, nagmula ang mga ipinost ni Zatorovetsky. At inamin rin nila na may mga gadget na nailulusot ang kanilang mga bilanggo. The recent ones, yes po, parang dalawang magkahiwalay yon na videos sa facility po natin. Pero may sinasabi pa siya na marami pa siyang i-release. So we would have to check po kung ano yung mga iba pa niyang sinasabi niya na ilalabas. Sinabi rin ni Sando, Yari kayo dyan, sa totoo lang. Talagang talamak ang korupsyon kapag ganyan. BJMP at dyan sa custodial facility ng Bureau of Immigration, ibig sabihin talaga, pera-pera lang. Sandoval na ang mga ulat patungkol sa reklamo ng Russian vlogger sa pagkain at hygiene items ay mula rin sa loob ng kanilang detention facility. Hindi naman itinanggi ni Sandoval na mailan silang mga tauhan na nababayaran ng mga detained personnel para may pasok ang kanilang mga gadget sa loob ng kanilang mga selda. Sa katunayan nga raw, simula pa noong nakaraang taon ay marami na silang napatalsik ng mga opisyal. Ayon sa immigration, may 1 oras kada araw ang mga nakakulong na para makagamit ng cellphone. At ito raw ang posibleng dahilan kaya sila nalulusutan. Pero nangako ang BI na tuloy-tuloy ang kanilang random and surprise inspection sa mga selda para maiwasan na ang ganitong insidente. Matatanda ang sinabi ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro na 3 ang nasibak na immigration official at marami ang nakumpiskang mga cellphone. Nako, dapat hindi lang dyan sa custodial center ng immigration mag-check. BJMP din, napakarami pong nakakagamit ng cellphone. Ito nga si Norman Mangusin Hindi naman to naging senador. Kaya nga yung sinabi, wala daw VIP treatment kay dating Senador Bong Revilla. Hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala. Kasi, paano nangyaring walang VIP treatment? Ito nga, si Culao nga. Diba? Si Culao nga nakakagamit na cellphone Ito pa yung isang balita nitong pakinggan natin kung ano sasabihin dito ng spokesperson. Okay, para maiwasan lang po yung pagkalito, linawin natin kung alin-alin ba yung mga jail facilities na pinamamahalaan itong BJMP. Ang BJMP po ay namamahala sa city, district at municipal jails sa buong bansa. Okay, ito po bang si Zatorovetsky ay nakulong sa BJMP facility at saang facility ito at gaano katagal kung sakali? Nakulong po siya sa Taguig City Jail Male Dormitory noong June 11, 2025 hanggang June 18 lamang ho. 7 araw
Oh, doon din nakakulong si Kulao nga sa Taguig. BJMP Taguig, doon din po nakakulong si Kulaong. Ibig sabihin, talagang ang BJMP, talamak ang korupsyon. Sana ito ang isa sa masilip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, itong BJMP, naku, marami talagang kurakot dyan. Naku, meron nga akong mga nakuhang ano dyan eh. Mga nakuhang audio recording noon kaya FLM for Filipinos, kaya lang ayaw mag-play. Na-corrupt. Ang kausap ni Kulaong sa loob ng kulungan mga opisyal ng BJMP yung kausap niya. Meron diyan mga kausap ni Kulaong, mga tauhan ng BJMP sa tawagan niya. Araw lamang ho siya sa loob ng BJMP facility. So can you categorically say na hindi nakagamit ng cellphone ang Russian vlogger habang nasa custody ng BJMP? Yes, hindi po nakagamit ng Hindi daw nakagamit na cellphone. Ano tawag mo dito? Nakapag-picture ng ganyan. Tapos itong si Kulaong, nakakagamit ng cellphone, nakikipagtawagan sa akin. Naka-BJMP na damit yan. Ano yan? I-deny nyo pa ba yan na hindi yan sa BJMP? Diba? Ito maliwanag na maliwanag. Meron ditong korupsyon na nangyari. Meron nga yung binabanggit, pangalan yata, Chito. Nako, hahanapin ko yung mga ibang recordings dyan para ma-play natin. Kaya di ako naniniwala dito sa sinasabi nitong BJMP spokesperson na zero tolerance ang pinaiiral at walang nakakagamit ng gadget. Imposible yun. Ang cellphone, ang Russian vlogger na yan, sapagkat nasusunod naman ho ang mga patakaran ng BJMP, pagpasok at bago at habang nasa loob ng piitan, ay pinagbabawal ang mga kontrabando. Okay, natanong ko po yan kasi sinabi niya na marami pa siyang video na ilalabas. So hindi natin alam kung ano-ano itong mga videos na ito. Pero just for the information of everyone, gaano kahigpit ang security measure sa loob ng jail facilities ninyo? Ang mahigpit ho at by policy ho, institution. Ano mahigpit? Paano naging mahigpit? Ito nga po, nakapasok ang cellphone. Ayan nakadamit ng BJMP yan. Paano nangyaring hindi po kayo, hindi kayo maluwag? Mahigpit kayo sa BJMP. Maliwanag na maliwanag. Nakakagamit po ng cellphone ng isang preso. Katarantaduhan naman po yan. Maliwanag na maliwanag BJMP. Naka-uniforme ng BJMP si Kulaong. Nakikipagkwentuhan po sa amin, tumatawag po sa amin. Kaya po nangyari na yan, hindi po nakakagamit ng cellphone ng mga preso. Nako, BJMP spokesperson, mag-imbestiga po muna kayo bago kayo magkukuda. Yes, sa Cubeta. I'm not sure kung Cubeta nga ba yan o kung ano yan lugar na yan. Basta dyan tumatawag si Kulaong sa akin. Kada tatawag yan, dyan siya tumatawag sa pwesto na yan. Ito yung tawag niya sa akin gabi. Kaya kita tinawagan, kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero totoo po ba yung pupunta? Ayun, gabi tumawag sa akin si Kulaong, eto umaga. Umaga yung tawag niya dyan. Kaya maliwanag na maliwanag, naka-BJMP na damit. Kahit na may ebidensya, hindi pa din naamin yung mga yan, Boss Mac. Yun nga Diba? Ibig sabihin, kurakot kayo pag di kayo umamin. Pag hindi nyo pinarusahan to si Kulaong, ibig sabihin, kurakot kayo. Kayo mga taga-BJMP. Mak, ikaw ang pwedeng magpursige dyan kasi ikaw ang nakakausap niya at may pruweba ka na videos. Tama po. Kaya lang problema nga, ayaw tayo pakinggan.
Diba? Hindi na bago yan. Bakit si Kulansky? Oo nga eh. Kaya nga si Vitaly Zdorobetsky nakakagamit ng cellphone. O si Norman Inodorobetsky nakakagamit din po. Diba? Hindi naman talaga nila mapapakulong si Romualdez kasi paano nila mapapakulong si Romualdez? Wala namang ebidensya. Kapag ikaw magdedemanda, hindi pwedeng kutob. Ang dapat ebidensya. Wala ebidensya kay Martin Romualdez kaya hindi talaga makukulong yun. Kahit nga ICI nagsabi, no adverse findings. Kahit ang mga DPWH, yung mga nag-imbestiga para kay Martin Romualdez, wala silang nakita ebidensya. Kaya paano mapapakulong? Yung taong walang makitang ebidensya. Kaya yan, nako, ito dapat ang ma-aksyonan ng BJMP, ng DILG, ng DOJ. Actually ako po, meron na po ako mga kinakausap. Kaya lang, alam niyo po, ewan ko kung bakit parang ilag na ilag sila dito sa issue na ito na si Kulaong nakakagamit ng cellphone. So paano po, mamaya na lang po ulit, 11:30, Kulaong time, magbabalik live po ako para sa ating gabi-gabing Kulaong time. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Mamaya na lang po ulit, re-reaction na natin yung upload ni MG kahapon at yung mga video ni Kulaong na nakikita natin sa SOCMED. Maraming salamat po. Kuya Henry, thank you Ate Mayet. Mamaya na lang po. Matagal na kasi yan, dapat yung mismong panahon. Kahit na nga matagal na to matagal na nga, pero hindi naman to naimbestigahan, hindi naman to natutukan ng BJMP. Kaya, nako talagang sana talaga meron tayong malapitan para makita nila to at maisip nila na meron talagang laganap na korupsyon sa BJMP. Matcha Mochi, salamat po, Tolits. Ayan, Jasper Aseno. Ayan, Kyle Juni. Ayun, thank you po Ate Pink Butterfly, Ate Michelle, Ana Wim. Ayan, thank you Mamaya na lang po ulit, 6 Ayun, nabayaran kaya nakapag-live. Yan si Vitaly, hindi malayo mangyari yan kay Kulaong pag nahuyo. Yun nga. Mamaya na lang po ulit. Salamat po. Bye-bye. Thank you.